po ng AFP yung paglabas ng katotohanan. So in the side of the part of the Armed Forces of the Philippines, kung ano po yung pwede po namin mai-contribute through proper legal channels and legal. Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin ang naging pahayag po ng Armed Forces of the Philippines sa pamagitan ng kanilang spokesperson patungkol sa mga mali-malitang delivery ng pera na isiniwalat ng mga Marines. Ngunit kinonfirma naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi lahat po sila ay Marines, kundi 14 lamang out of 18 yung kumpirmadong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ganon pa man mga kababayan, hindi po nagsisinungaling yung mga humarap sa press conference. Dahil una pa lang sinabi nila na hindi lahat sila ay Marines. Ngunit hindi na nga nila sinabi kung sino sa kanila yung hindi miyembro ng Marines. So wala pong pagsisinungaling at wala pong pagpapanggap na nangyayari. At hindi naman nagbigay ng kanilang komento yung Armed Forces of the Philippines patungkol po dito sa nangyaring mga identity nitong mga nagpapakilalang Marines kasama nga sa 18. At sabi nga ito po ay dadaan sa legal forum or sa proper forum. Ngunit ito yung magandang sinabi po ng Armed Forces of the Philippines mga kabayan. Suportado nila yung paglabas nitong mga Marines, lalong-lalo na po dito sa laban kontra corruption. Okay, pakinggan natin mga kababayan yung sinabi po ng tagapagsalita mismo ng Armed Forces of the Philippines. Po ng AFP yung paglabas ng katotohanan. So in the side of the part of the Armed Forces of the Philippines, kung ano po yung pwede po namin mai-contribute through proper legal channels and legal forums, we will coordinate and makikipagtulungan tayo accordingly dyan. Ma'am, na-check na natin kung yung identity ng 18 na yun ay members talaga ng AFP during the time na sila security detail din eh, kung ano ba responsibility? Well, foremost, we do not discuss sa Armed Forces of the Philippines yung individual personal records in public forums. Ito namang pinakitang dokumento dito, hindi pa siya signed, hindi pa siya notarized, but there was already, of course, since meron tayo. So ang sabi po ng spokesperson ng Armed Forces of the Philippines ay hindi pa permado at hindi pa notaryo yung dokumento na hawak nila. Pero habang ginagawa natin ang video ito, mayroon nang lumabas na ito po ay dokumentado na, ito ay notaryado na, at ito nga ay isinabit na nila sa Office of the Ombudsman. So, ito, no? Mga naunang dokumento pa lang ito. So, pero ngayon ay pinirmahan na ito ng mga lumabas na 18 na individual na nagpapakilalang Marines at mayroong hindi Marines. At alam nyo, napaka-chismoso talaga itong mga mainstream media. Kasi ang gusto nila mga kababayan ay pangalanan ng Armed Forces of the Philippines kung sino talaga yung mga individual na miyembro at hindi miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Alam naman natin, no, na ang mainstream media ay kasama po sa tumanggap ng parte po ng mali-malitang pera. Hindi man sila siguro nakatanggap ng buong laman ng isang maleta, pero sabi nga ng lumabas na 18 na individual kasama yung mga Marines ay kasama po sa mga tumanggap ng suhol ay mga miyembro ng mainstream media. Siyempre, yung mga trolls nila, mga bayarang vloggers nila. So, siguro, pinaghati-hatian na nagkaroon na ng parte para po sa pag-aatake nila sa Duterte, kay BP Sara, Duterte allies at sa mga vloggers. Tandaan natin, no? Hindi lang inatake yung mga kalyado ng mga Duterte, kundi pati po yung mga political vlogger na aligned sa mga Duterte ay pinatawag din po sa House of Representatives. Nagkaroon pa ng contempt order kay Colonel Grijaldo na pilit nilang pinapasalita, pilit nila na gumawa ng kasinungalingan para mag-collaborate dito sa kasinungalingan ni Garma. Pero ito po ay nanindigan, kung maalala nyo mga kababayan po natin, at hindi niya ginawa. Ang nooy sinabi di umano ni Bini Abante at ni Dan Fernandez na kasama ngayon mga kababayan sa tumanggap ng paldo-paldong pera galing po dito sa sinasabing nakaw mga kababayan natin. So hindi po pinangalanan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita kung sino
yung mga individual na ito. And tama lang po yan. Kasi, alam nyo, ang masisira dito, actually, is yung institution din. Kasi, kung may mga lumalabas na impormasyon na itong si Browner ay bayad daw, itong mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines daw na pumunta kay Tambaloslos, pumunta sa Malacanang, ay nasusuhulan di umano para sila ay mananahimik at hindi bumaliktad, hindi bumawi ng suporta sa gobyerno na ito na nga, tinatawag na ng taong bayan na sindikato ang gobyernong ito. Ako naniniwala 100%, no, na majority po, o sabihin natin 90% ng mga nasa hanay ng kasundaluhan ay may paninindigan po. Lalo na po yung Marines. May paninindigan yan sila. Sila po ay may mga prinsipyo. At siguro nag-iingat lang po sila dahil kailangan nilang maging hindi bias, kailangan nilang magiging non-partisan. Pero ako, naniniwala ako na yung mga yan, gising na yan sila at nakikita nila kung ano po yung matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At alam ko rin sa kaloob-looban po ng mga miyembro ng Marines ay nagugustuhan nila yung ginawa nitong mga kabaro nila. Sumasaludo sila sa ginawa ng kanilang mga kabaro sa paninindigan sa pagsabi ng katotohanan, lalo na sa usapin ng korupsyon. Siguro mayroong mang hindi maganda yung kanilang naging record sa pag-alis diyan sa Armed Forces of the Philippines. Kung tutuusin, hindi na po issue yan eh. Kasi nagkaroon sila ng trabaho sa isang private company, of course, no, ni Saldico bilang bodyguard, no, bilang bagman. So kung ano man ang kanilang nagiging background bago sila umalis sa Marines or sa Armed Forces of the Philippines, I think hindi na po kailangang magiging basihan 'yon. Kasi ang usapin ngayon dito is kung ano yung hindi yung naging record nila nung sila ay miyembro pa ng Armed Forces of the Philippines, kundi itong sinasabi nila, yung testimony nila, yung joint affidavit nila na sila po ay witness kung saan dinideliver itong mali-malitang pera na noon ay sinasabi nga nila na hindi nila alam na ito pala ay galing sa korupsyon. Ngayon lang po nila nalaman dahil sa mga expose ni Saldico at sa expose rin nitong si Master Sergeant Gutisa na bumawi ng kanyang testimony, pero may mga litrato, no? May mga video pa daw na ilalabas. At yan po yung ating aabangan sa part 2, part 3. Kung sinasabi ni Claire Castro, bakit china-chap-chap? Bakit hindi i-all out na lang? Alam mo sa gera, no? Alam mo sa laro, hindi pwedeng ibuhos mo lahat. No? Hindi pwedeng ilabas mo agad ang iyong sikreto. So kailangan dahan-dahan para may sorpresang atake sa iyong kalaban. Lalo na ngayon, mga kababayan. Itong kalaban, itong nasa gobyerno ay isang sindikato. Kontrolado nila lang lahat eh. Sinabi nga ni Claire Castro na nandyan yung NBI, nandyan yung DOJ, na andyan yung CIDG. So sinabi niya na. So lahat kontrolado nila. So bakit kailangan ibuhos ng mga Marines ang kanilang sikreto? Kailangan talaga magtira. So tapusin natin ang sinasabi ng spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Nakitang dokumento, we have conducted due diligence, no, in checking dito sa mga names na ito, and naglabas na nga ng statement yung ating Philippine Navy spokesperson regarding dito sa alleged na Marines under them. So ang nabanggit dito, there were 4 that were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals that were there in the names were discharged dishonorably from the service, while others were also retired in good standing. So ito yung nakita natin dito. Again, mga kababayan, hindi na usapin kung ano man yung kanilang naging buhay or paano sila umalis sa Armed Forces of the Philippines. Ang usapin ngayon dito ay ang corruption. Kaya dapat dito mag-focus tayo. Dito mag-focus ang taong bayan. Dito mag-focus ang Armed Forces of the Philippines. Kaya sana po, mga kababayan po natin, no, ay hindi po mapipiringan, hindi po mabubusalan itong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Sana hindi nila sisiraan itong mga naging miyembro nila. Sana maging proud po sila, no, na may mga bayag na katulad po nila na nanindigan at nagsabi ng katotohanan. Dahil ang usapin dito
ay ang korupsyon at ang bigat ng kanilang isiniwalat, lalong-lalo na mismo ang presidente na si Bongbong Marcos ang pinaka-mastermind sa sinasabing korupsyon, mga kababayan po natin. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, okay, so alam nyo mga kababayan po natin, itong expose ng mga kababayan nating Marines ay hindi lang po ito kalat sa ating bansa. Naku po mga kababayan po natin, sadyang nakakahiya po ang gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Kasi pati international media pala, ay nag-aabang na rin. Ito po mga kababayan po natin, sa Southeast Asia, kasama yung Japan, China, Korea, pati po yung Middle East, highlight na po itong expose ng mga Marines po natin. At itong panunuhol na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC, pagbayad nila, pag-assist nila dito para gumawa ng investigation at pati na rin sa pagpapaaresto o tinawag na kidnapping sa kay Tatay Digong. So nakakahiya po, no? Kilala na po tayo para manunuhol ng ICC. At kapwa natin Pilipino pa yung talagang naglaglag sa ating presidente. At sinasabi ng mga Marines sa pangalan ni Saltico and itong si Trililing. So alam nyo na kung sino po yung nagbibigay ng protection dito kay Trililing. At ang pera ay galing di umano sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan natin. Grabe, ang tindi ng corruption ngayon, mga kababayan. No? Pero ang kanilang gustong ipatanggal ay si Vice President Sara sa usapin ng confidential fund na may resibo at ito po ay ginastos ng tama. Again, dapat maging proud po ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines dito po sa ginawa ng kanilang kabaro na nanindigan at nagsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, sumasaludo po ako sa mga miyembro ng mga Marines na ito. At again, nakakahiya po para sa ating gobyerno, nakalat na po yung ginagawang korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan at kailangan pang bumayad sa ICC para ipakulong ang dating presidente na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ang kapakanan ng ating bansa. Ika nga, sabi ng kanyang mga kaibigan na nagbisita, of course, si Attorney Medeldia, kahit nasa kulungan si President Duterte, iniisip niya pa rin ang kapakanan ng Pilipinas. Lalo na tayo ay ngayon ay lugmok sa kahirapan at talagang lugmok sa korupsyon. So yan lang po yung ating update. Tabangan po natin ang mga susunod na magiging pahayag ng Armed Forces of the Philippines at siyempre itong susunod na expose ng miyembro nitong mga Marines. Mabuhay!